baka pinagtatawanan pa yung Manila Police District. Iba na po ulit ang Manila Police District ngayon. We'll go after you. Today, Chichi, the Vice Mayor Chichi and I will present to you particular individuals here. Dito sila lahat. Pagtabi-tabi nyo ngayon. Ayan. Pasensya na kayo. Baka lang may confusion sa inyo, no? With due respect to other agencies, pinalalagyan ko lang ng tabing yung mukha nila dahil ito yung mga suspect. Pero noong nakaraang linggo, yun naman ay surrender. Ibig sabihin, inako na nila yung kasalanan. And I'm happy and I'm praying for the soul of Mr. Cabrera, because of the effort of the Manila Police District and Councilor Awi Sia and Barangay Chairman Junicio and the family of the suspect. After so many months, natagpuan na po yung bangkay. At sana magkaroon na ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa at makamit ng pamilya Cabrera yung hustisya. Now, to those victims of other crimes, ito po, unti-unti po, pipilitin natin. Una, kung maalala ninyo, itong si Teresita Clarin E. Ramirez, top 5 most wanted for reckless imprudence resulting in homicide and illegal practice of medicine, station level, top 5. Ibig sabihin, kung naano po ninyo, siya po yung nagtuli. At nalulungkot tayo. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, andito na po siya. Sa si Teresita. Ito po siya. Sagutin mo na lang sa mata ng batas, ha? I hope maging takdang aral sa iyan, Nay. Naintindihan kita. Kaya lang, ito yung pamilya. Ito yung mother. Kayo nang bahala. O basta ito'y arestado na. Kung gusto nyo makamit ng hustisya, nasa sa inyo na po yun. Anong pangalan mo? Maridol. Marjorie. Well, bigat talaga. We have to move on and we face the consequences of our actions. At hayaan na lang natin ang husgado magsabi kung sino may sala at mapatunayang yung mga nagkasala kung talaga ba'y nagkasala sila sa batas. Nakakalungkot, siyempre, alam mo, katulad dito, senior citizen, mahal na mahal ko yung mga yan. What can we do? Please, sana maging takdang aral yan sa iba, no? I feel bad also for the victim, to the family. Okay? Next, Jonas Bayubay E. Rosales. Top 6 most wanted for frustrated murder, district level. Saan si Jonas? Ito po siya.
Jonas. Wanted ka pala eh. Ha? Oh. Naaresto yan nung nakaraang linggo. Taga-Coral. Taga-Coral ka ba? Sa ating rin? Ito the victim. Ito po siya. Ito, ihahatid natin sila sa husgado. Sige. Sunod, Eddie Boy Sabiliano Coderes. Top 3 most wanted, district level. And top 1 most wanted, station level. Charged with qualified rape, 2 counts, and act of lasciviousness. Ito po siya. Sige. Ito po naman po, magandang istorya ito. Ito, another example, like the one that the Manila Police District DPI-OU did last week about an 18-year case. Ito, mas matindi. I think this is 30 plus years. No? 30 plus years. And I'll give you some details of it. Yung ibang kasama niya, suspect, na maalam na sa tagal ng panahon. In fact, tumanda na nga siya sa tagal din ng panahon. Suspect, 63 years old. Siya ay taga Pulu, Pandan, Negros Occidental. Nakatira sa Cavite. Charged with murder. At ang kanyang arrest based on alias warrant of arrest for criminal charge 796 issued by Bago City RTC 62 with acting presiding judge Amsel L. Mercader on July 18, 2024. No bail recommended. Kailan nangyari? Asan na ito? Si Rodante. Ito. Halika tayo. Kailan ba yung nangyari yung insidente? 33 years ago? 1990. 1990. 35 years ago. Wala kami magagawa tayo kundi talagang ipatupad namin. I'm now giving a directive to Samonte and the team, the Manila Police District, na dalhin to kay Judge sa Bacolod. Ibabiyahin niya to sa Bacolod, ano? Ito turnover yan. Yung ibang mga kasama mo, wala na. Tagal 35 years. Sa kapatid mo. Magkamukha raw kayo. Pero yung kapatid ko po. Yung kapatid mo, supposed to be may kasalanan. Ganito po tayo. Hindi naman po ako husgado. At least, kung yan ang paliwanag mo, hayaan ko si Judge ang magdesisyon. But for the meantime, you are properly identified. Your name is in the warrant of arrest. Hayaan namin ng husgado sa Bacolod. Ilonggo ka? Kababayan mo pang tatay ko. Tagantigi tatay ko. San Jose. Sige. I-ano nyo to Ibiyahe kagad. Huwag nyo nang patagalin. Ibiyahe kagad sa aeroplano nyo na yan. Nakasakay ka na ba ng aeroplano? 1 beses. Gagawin natin 2 na.
Oh. Teka lang, ito pang may isa pa tayo. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Tinatanong ako ng media, ano ba nangyari doon sa isang chairman na nagpaputok? Alam mo, gusto ko naman, sinabi ko doon sa mga pulis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan. Nagtatanong mga taong bayan, hayaan natin siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, o Presinto 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kaalaman niya, tanongin niyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, bahala na kayo. Basta ang importante sa amin, nagpaputok, alarm scandal, o illegal discharge of firearms in a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge of firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. O kaya, the Presinto 1 at ang SMART, yun. Gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito. I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through MP.